Maligayang pagbabalik, Artlings! Ako nga pala si Kuya M. Nandito ako para hanapin ang mga kaibigan kong sina Ningning, Koko, at Kaka. Alam niyo ba kung nasan sila? Ilaw! 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 Ito bang tinutukoy nyo? Ibig niyo bang sabihin, dadalhin ako nito kung nasan ang mga kaibigan kong sina Ningning? O sige, kung ready na kayo, kapit na at sumama na muli sa Kalye Sining, kung saan ang akala mong basura, kaya pang maging obra. Halina, sumama, basura'y gawing obra. Op. Sa wakas, natapos rin sa pagliligpit ng mga gamit. Uy! Hi, Artlings! Nandiyan na pala kayo? Pasensya na. Nabisi yata ako sa pag-aasikaso dito sa art room. Ito bang mga kahon? Mga dating gamit to dun sa lumang art room. Andyan din ang mga artwork na gawa ni Ningning. Pero mukhang naparami yata yung mga dala kong kahon ah. Mabibilang nyo ba kung ilan ang lahat ng box dito? 5! 5? Naku, siguradong hindi magugustuhan ni Ningning kung itatambak ko lang gantong karaming box sa storage room. Paano kung gawin kaya nating flavored yung ibang kahon para meron tayong mapagkakabalan dito? Mukhang ang iba sa inyo babad na babad sa kanilang mga gadgets at wala nang pahinga ang mga mata sa screen. Kaya naman, sa tulong ng flavored na naiisip ko, tiyak na madadagdagan ang activities ninyo at home. Maliban na sa pagka-gadget. Kaya naman, Artlings, kung excited na kayo, tara! Simulan na natin! Ano, Artlings? May sinasabi ba kayo? Ningning! Si Ningning! Tama! Tawagin na natin ang ating art hero, ang makakatulong sa atin para mabuo ang karton natin bilang laruan. Tara, Artlings! Sabay-sabay na nating tawagin ang aking kaibigan. Ningning! Ningning! Hello, Ningning! Hi ka naman sa ating Artlings. Ayan, buti na lang good mood si Ningning, no? Tara, itanong na natin kung pwede niya tayong tulungan. Ningning, kaya mo bang gawing laruan yung mga box namin sa storage room? Yan, at dahil pumayag na si Ningning, ready ng Artlings, umpisahan na natin ang ating art transformation na tatawaging Kahon Papuwi! Yan, Artlings, kakailanganin natin ng cardboard, pintura, glue gun, gunting, dyaryo, plastic bottle, paintbrush. Para sa ating unang step, gumuhit ng malaking hugis oval sa karton. Ito ang magiging lobo ng ating laruang hot air balloon. Siyempre, hindi mawawala ang basket. Gumuhit ng maliit na kahon o square sa dulo ng drawing na lobo para makumpleto ang ating hot air balloon. Guguhit din dyan si Ningning ng hugis bilohaba sa paligid ng basket. Sa magkabilang gilid, magdodrawing si Ningning ng patayong parihaba para sa hawakan ng ating laruan. Yan, Artlings, ngayon naman, gupitin na natin ang dinrawing sa karton. Dahan-dahan sa paggamit ng gunting o cutter ha, mabuting humingi ng tulong sa nakakatanda. Gamit ang gunting, butasin ang ginawang parihaba para sa hawakan. Yan, at kapag tapos na, pwede nang linyahan ang ginuhit na lobo at basket gamit ang black marker.
Ayan, meron ng mga linya ang ating hot air balloon, kaya oras na para kulayan ito. Pinili ni Ningning ang blue at orange na pintura para sa lobo. Kapag nakulayan na, hayaan muna itong matuyo. Go, Ningning! Paypay ka muna dyan para matuyo agad ang pintura. At kapag okay na, gamit uli ang black marker, guguhit ang ating arc hero ng parihaba sa ilalim ng lobo at iitiman ang loob nito. Pagtapos na, guguhit naman tayo ng mukha sa loob gamit ang red marker para sa dagdag na disenyo. Ngayong kompleto at may dekorasyon ng katawan ng ating playboard, gumupit naman ng shelf para sa gulungan ng bola. Depende sa laki ng ginawa niyong lobo artings kung gaano karami ang gulungan. Kapag nagupit na lahat, idikit na ito sa katawan ng lobo. Para mas matibay, gagamit si Ningning ng glue gun. Paalala lang Artlings, ang paggamit ng glue gun ay nakakapaso, kaya maiging magpatulong sa nakatatanda. Ayan, malapit nang matapos ang laruan nating kahon papawid. Gamit ang dyaryo, huhulma lang ng parang snowball si Ningning para sa ating bola. At para naman sa hulugan ng bola, gupitin sa dalawang bahagi ang plastic bato. Kunin ang ibabang bahagi at hatiin ito sa dalawa. Kapag nahati na, kunin lang ang isang parte at saka idikit sa basket gamit uli ang glue gun. At ilan pang sandali, buo na ang ating kahon pupuwing! Alam nyo ba ng magkapatid na Joseph Michel at Jacques Etienne Montgolfier mula France ang kinikilalang mga inventor ng modernong hot air balloon? Noong 1783, matagumpay nilang ipinakita ang pampublikong pagpapalipad nito gamit lang mainit na hangin at bagamat may naunang na eksperimento, ang gawa ng mga Montgolfier ang unang matagumpay na lumipad gamit ang lobo. Ngayon, kilala na natin ito bilang hot air balloon. Tara Artlings, subukan na natin itong kahon papawid ni Ningning. Panoorin nyo Artlings kung paano nakaka-enjoy itong kahon papawid. Yun. Oo nga. Ayan, yayayain nyo lang ang mga kaibigan ninyo at pwede na itong laruin kahit saan. Mas maganda rin kung mas mahaba ang maze para challenging. Siyempre, ang mananalo, ang makakakumpleto ng bola hanggang dito sa basket. Ayan Artlings ang gusto lang namin sabihin sa inyo ni Ningning, subukan nyo rin ang ibang mga bagay para may screen timeout kayo, okay? Ningning, salamat ulit dito sa Kahon Papawid. High five nga! Gusto ko nga ng jellyfish! Naku, mukhang kailangan na naman ako ni Nakuko at Kaka. Mukhang hindi ata sila nagkakasundo Ningning, iwan ko muna sa'yo to Paalam muna Artlings! Hello, Ningning! Birthday ngayon ng pusa kong si Buttercup.
Para sa birthday niya, gusto ko sana siya gawan ng simpleng sombrero pero matibay at makulay. Pwede mo ba kong bigyan ng idea? Wow, Ningning! Napaka-cute naman nito. Ang ganda ni Buttercup sa birthday niya dahil sa masterpiece. At salamat daw, Ningning. Meow! Ningning, kailangan ko ng tulong mo. Si Coco at si Kaka. Koko, mag-isip na tayo ng topic tungkol sa mga isda. Bukas na yung project natin. Lagot tayo kay teacher, sige ka. Aha! Alam ko na! Bakit hindi tungkol sa mga jellyfish? Jellyfish? Oo, Kaka! Yung kamukha at kapatid ng mga octopus. Meron silang mahabang galamay at napaka-cute. Mali, Koko. Hindi porket may fish sa jellyfish, ay isda na ito. Eh pareho lang naman silang nasa dagat eh. Anong pinagkaiba nila? Magkaiba kasi sila ng species, Koko. Ang mga uri ng isda ay tulad ng goldfish, milkfish. At jellyfish! Hay, parang kailangan ko na ng tulong ni Kuya M. Si Art Kuya M ba ang hanap nyo? Kuya M! Kumusta Coco at Kaka? Ano naman ba ang pinagtatalunan ninyo? Nag-iisip po kasi kami ng topic para sa project namin tungkol sa mga isda, Kuya M. Pero, hindi po gusto ni Kaka yung ideya ko. Paano po kasi, Kuya M? Uri ng isda ang kailangan, hindi ibang klase ng species. Iba't ibang klase ba ng isda? Si Art Kuya M nang bahala. Bakit kaya hindi tayo gumawa ng fish presentation para mas fun at interesting ating pag-aaral sa isda? Magandang ideya yan, Kuya M! Kumuha ng kulay pula na papel at gupitin ng pabilog. Ito ang magsisilbing katawan ng ating isda. Pagkatapos, gumuhit ng letter C na linya para magkaroon ng ulo ang isda. Sunod naman ay gumupit ng maraming maliliit na bilog gamit ang iba pang colored paper. Mas maganda kung iba-ibang kulay.
Sabay i-fold sa gitna, isa-isa para maging kaliskis. Ito ang ididikit natin sa pulang papel maliban sa ulo. Arlings, alam nyo ba na ang katandaan ng isda ay pwede mong malaman mula sa kanilang kaliskis o ear bones? Ang nabubuong rings nito ay palatandaan ng paglaki o pagtanda ng isang isda. Turo rin sa akin ni Mama, Kuya M. Pwedeng malaman kung sariwa pa ang isda sa palengke depende sa kulay ng kanilang mata at hasang, itsura ng balat, at ang kanilang amoy. Very good, Kaka! Kapag napuno na ng kaliskis ang katawan ng isda, gawin naman ang mata gamit ang puting papel at black marker. Tandaan, Arklings, hindi lahat ng may fish sa pangalan ay fish talaga. May ibang creature na mula sa ibang classification ng lamang dagat, tulad na lamang ng starfish o ng jellyfish. Wow! May pagkakaiba po pala talaga sila. Oo, Kuko! At ngayon, gawin naman ang buntot at palikpik. Gumupit lang ng 4 na hugis puso mula sa pulang papel, saka ididikit sa 4 na bahagi ng isda at lagyan ng mga detalye. Pero Kuya M, ano po ba ang mga katangian ng isda? Ang isda ay may iba't ibang unique na katangian, Kaka. May ilan na maliit o kaya naman malaki. At ang itinuturing na pinakamalaking isda sa mundo ay ang shark o ang whale shark. Dahil kaya nitong lumaki hanggang 50 feet. Ayan! Malapit na nating matapos ang Fish-tastic presentation. Kailangan na lang natin ito kabitan ng tassel. And we're done! Wow! Ang galing po ng isda mo, Kuya M. At ang dami ko rin natutunan. Excited na ako sa project natin, Koko! Tiyak na matutuwa ang mga kaklase natin kapag present na natin ito sa klase. Mas interesting talagang learning kapag may obrang kasama. At dahil dyan, tatawagin natin itong Is that wonderful? Tandaan, Arklings, ang mga isda ay isa lang sa yamang dagat na namumuhay sa katubigan. Kaya mahalaga na maprotektahan natin ang ating karagatan sa tulong ng recycling. Sa simpleng pagtatransform natin ng mga akala natin ay basura para gawing isang napapakinabangang bagay, ay malaking tulong na ito sa ating mga kaibigan sa dagat. Katulad na lang ng ginawa nating Is That Wonderful? At hindi lang yan, dahil may regalo pa ako sa inyo, Koko at Kaka. Talaga po, Kuya M? Tara! Ito ang Count Papawid! Wow! Ang galing! Isang laruan na gawa sa karton. Basta dito sa Kalisining, ang basura, kayang-kaya nating gawing iba't ibang klase ng obra. At sa bawat pagbuo, may bagong kaalaman din tayong natututunan. Latat, plastic, hindi lang basta kalat. Dumi sa kamay, ay kulay sa mata. Lumikha tayo ng obra, mula sa basura. Maligalig na isipan, tiyak na mamumulat. Kami ang inyong arkada. Mas masaya, pagsama-sama. Kuya M, Nini, Koko, Kalisining, ningning ay nasa paligid. Kalisining, gumawa ng bagong himig. Kalisining, kalikasan ay isipin. Halina, sumama, basura'y gawing obra. K-A-L-Y-E, sining. K-A-L-Y-E, sining. K-A-L-Y-E, sining. Halina, sumama, basura'y gawing obra. Kuya M, maghahanda na po muna kami ni Koko para sa presentation namin. pwede kayang maglaro muna tayo ng kahon papawid, Kaka? Ikaw talaga, Koko! Aral muna bago laro. Sige na nga. Tama yan, Koko at Kaka. Magpaalam na muna tayo sa ating kartkada para makapag-focus na kayo sa presentation ninyo. Ano, Artlings? Kita-kits uli para sa panibagong aral at obra. Hanggang sa susunod muli, Arklings! Bye-bye!
Wait lang, Coco at Kaka. Parang may nakakapa ako sa bulsa ko. Check ko lang, ha. Isang popsicle stick?